Senator Ping Lacson. Ano kung paano walang batas? At ito'y lagi kong pinapile sa bawat kongreso, yung waiver ng rights doon sa Bank Secrecy Act ng lahat ng government officials from the lowest clerk or janitor all the way up to the president. Sila ang Team Marcos para sa senatorial judge para sa impeachment ni BP Sara. Very crucial ang laban ngayon ng eleksyon 2025. Ang pwede pang tapat kay Ping Lacson ay si Senator Bato na isang action senator na pareho naging PNP chief. Para may salba ang kinabukasan ng ating kabataan. Yan po ang aming purpose. Bakit namin ginawa yan? Kaya ako'y nakikiusap sa inyo. Kailangan merong pagmamahalan sa loob ng ating mga tahanan. Dahil kung walang pagmamahalan sa loob ng ating mga tahanan, napakadaling pumasok sa problema ng illegal na droga. Kaya tayo magtutulungan. Yun lang po ang aking gusto iparating sa inyong mensahe. Maraming salamat. Okay, maraming salamat po, Senator Lacson. Senator Soto, please. Marami, pero unahin ko yung anti-fake news at saka anti-fake content. Ang tagal na naging senador si Tito Soto, ang gusto niya daw gumawa ng batas yung fake content. So ibig sabihin yung AI, yung artificial intelligence ay fake. Senador Tito Soto o Itbulaga, ang pwede pang tapat sa kanya ay si Attorney Rodante Marcolita, isang kongresista. Congressman Rodante Marcolita, isang abogado, magaling na investigator, suportado ng PRRD. And then, kombinasyon ng right-sizing the government at magbigay ng 14-month pay sa lahat ng mga empleyado. Okay, punta tayo kay Apo Abalos, sir. Marami tayong mga polisiyang magaganda, pero kung minsan ang implementasyon pagdating sa lokal na pamahalaan ay nagkakagulo. For example, ang pagpapagawa ng mga eskwelahan nakalagay sa local government code, dapat ang lokal na pamahalaan. Naglingkod bilang DILG pero walang ginawa kundi ang habulin ang isang pastor. Walang magandang plano. Ang pwede pang tapat sa kanya ay si Attorney Raul Lambino. Pagpapagawa ng kalye ng barangay, dapat ang barangay, sa aking eksperyensya bilang mayor at bilang DILG, walang barangay ang may kaya ito. Kung meron lang, wala pang 1% ito. At of course, ang tertiary hospital. Ang mga probinsya raw, ang provincial hospital ang kailangan magpagawa nito. Kawawa mamamayan na hindi kaya ng probinsya na magpagawa ito, dapat nasyonal. In short, ang unang gagawin para lalong guminhawa ang serbisyo sa bayan ay babaguhin ko ang amendments ng local government code. Thank you po. Kay Tolentino, Senator Tolentino, please. Siguro i-refile ko yung na-file ko na panukalang batas to remove the value-added tax for electricity. Siya yung dating chairman ng Blue Ribbon na mag-iimbestiga sa mga korupsyon sa gobyerno. Pero wala siyang aksyon, kulang yung aksyon. Ang pwede pang tapat sa kanya si Atty. Vic Rodriguez. Ma-aksyon man ito. Talagang bagay na magiging senador si Vic Rodriguez. Electricity at sa pag naalis po yung sa kuryente, ang laking tulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo sa basic necessities at control din yung inflation. Thank you, sir. Ninong Manny Pacquiao. Magandang hapon po sa ating lahat. Salamat sa ating Panginoon, sa inyo lahat, mga media dito ngayon. Alam natin kung anong kalaki ang problema ng ating bansa. Ang pinaka-first Dating senador Manny Pacquiao, nung sa Senado siya, wala akong napansin masyado na mga batas ginawa niya para sa Pilipino. Ang hawak niya yung Sport Committee. So ang bagay sa kanya, pang tapat sa kanya ay si Senador Bongo. Malasakit, mas nailapit ni Senator Bongo ang medical assistance, primary health services at specialized care para sa ating mga kababayan. Concern sa bawat pamilya ay yung sustainable livelihood, na yung income nila sa araw-araw na makabili ng pagkain at makapagpaaral sa kanilang mga anak. Yun ang pinaka-concern natin. And alam naman natin na dito sa bansa natin, 99% ay micro, small, medium enterprises. At
para tayo maka-recover talaga economically, palakasin natin yung micro, small, medium enterprises para makapagbigay ng trabaho at hanap buhay sa lahat ng mga Pilipino. Yan ang pinaka-solusyon dyan, and ang unang ting gagawin ay palakasin natin at suportahan natin yung micro, small, medium enterprises para lahat may hanap buhay at may trabaho. Maraming salamat. Thank you po, Ma'am Abby Better. Ma'am? Dalawa pong panakalang gusto ko natin i-file. Una, yung tax exemption sa 13th month and overtime pay. Pag napasa po ni Tito Sen yung 14th month, kasama na natin sa tax. Abby Binay, mayor ng Makati, siyempre lahat pwede niyang gawin kasi mayaman ang Makati, walang imposible. Hindi natin alam yung karakter ni Mayor Binay. Isa rin siyang abogado. So, ang pwede pang tapat sa kanya ay si Attorney Jimmy Bondok na pareha silang abogado. Siyempre, mas advantage si Mayor Binay kasi sa pangalan niya. Pangalawa po, napaka-importante ay makapagbigay po tayo ng legal gamot para sa ating mga senior citizens na kinakailangan po ang maintenance medicine. So, yun po ang sana maibasa natin sa Senado. Thank you, Ma'am. Let's hear from Ma'am Camille Villar. Para sa akin po, yung mga panukalang batas na dapat isulong or gagawin ko kong priority ay yung mga tutulong or magpapalago ng mga industriya na nagbibigay ng marami. Ang sabi niya, gagawa daw siya ng batas na tutulong sa mga kababayan at sa industriya. So, lahat na lang tayo tutulong. So, maubos yung pondo natin. Wala tayong paano tayo mag-raise ng pondo. So, ang pwede pang tapat kay Camille Villar ay si Mr. Willie Revillame. Pareho sila pagtulong din sa kapwa. Trabaho katulad ng construction or infrastructure at pati na rin at the tourism industry. Basta kung anumang sektor or anumang industriya ang nagbibigay ng maraming trabaho, yan ang susuportahan natin through policies and regulations because naniniwala ko na dapat talaga bigyan natin ng ating mga kababayan ng trabaho at tama na hanap buhay. So, yun. Maraming salamat, Sir Erwin Tulfo, sir. Dumating yung tatlo, si Cayetano, Lito Lapid, Bong Revilla. Pang-apat pala si Aimee Marcos, hindi dumating. As a member of the Alliance, isa po yung goal namin to make laws, magpasa ng batas para sa ekonomiya, ikagaganda po ng ekonomiya. How do we do that? We do that by assisting and helping yung mga nasa small, medium enterprises, businesses. Kay Congressman Erwin Tulfo, pagtulong daw sa health naman daw. So paano maging pagtulong? Hindi nyo nga pinaglaban na siniro budget nyo ang PhilHealth? Na mandato ng batas, lahat ng pondo, yung taxes na sa mga syntax law, mga matatamis, dapat punta doon sa health care ng para sa mga Pilipino. Congressman Erwin Tulfo, sa 3 taon sa Kongreso, anong batas pinasa mo? Na ikaw maging principal author, so wala. So, ang pwede maging tapat niya, baka magulat kayo kung pwede, yung sino ang magiging pwede pang tapat kay Erwin Tulfo. Ang pwede pang tapat kay Erwin Tulfo ay si Pastor Apollo Kibuloy. Tanong, bakit siya? Ang sagot, ito. Ordinaryong tao, napalawak niya ang kanyang kaharian. Abot sa buong mundo, malaking tulong sa ekonomiya ng Pilipinas. Hindi po ako miyembro nila, isa po akong Katoliko. Dahil naniniwala ko, malaki ang may tulong niya sa bayan. Subukan natin, kahit isang beses lang, kung anong pwede niyang gawin. Dapat proud tayo na mayroon isang Pilipino, ipinakilala ang mga salita ng Diyos sa labas ng Pilipinas at malaki ang bag niya sa ekonomiya, pumapasok yung pera. To make laws, magpasa ng batas para sa ekonomiya, ikagaganda po ng ekonomiya. How do we do that? We do that by assisting and helping yung mga nasa small, medium enterprises, businesses. And how do you do that? Walang pondo. Marami naman po mga ahensya, DSWD, isa, meron po silang Sustainable Livelihood Program, and other agencies na nagbibigay po ng ikang pangkabuhayan. Tama po si Senator Manny, kailangan natin mag-focus para yung mga tao may trabaho, makakatulong. This will drive the economy of the country. Pangalawang problema po natin, trabaho. A lot of people do not have work. Graduate ng college, nakatenga sa bahay. If we keep on generating, helping itong SME
Tapos pag nagkaroon yung kapitbahay mo, pag kailangan bumukas ang tindahan, meron po siyang tirang tagabantay. So, magkakaroon po ng employment dun sa lugar nila. Pangatlo po, dapat yung po problema lagi natin dito po sa amin na AXIS party list. Laging hinahanap ng tao, humingi, lahat ng congressman, senador, nilalapitan, pagamot, walang pambayad sa ospital. Siguro it's high time na bigayin pa natin ang ating pong PhilHealth